beloved Boss Mike Cervera. Sara Duterte. Sabi nga ni Arnold Clavio daw, nagulat ang buong bansa sa napakalaking halaga na nasangkot sa ghost flood control projects. Pero baka lalong magulat ang taong bayan, pati ang kanilang taga-suporta, kung paano nagkamal ng napakalaking halaga si VP Sara sa bangko. Grabe mga kababayan, yan ang sinasabi ko sa inyo. Na buti pa ang bangko o bank account ni Sara Duterte, napakaraming laman. Pero mga kababayan, ang mga DDS at si Sara Duterte, walang laman yung bao ng ulo nila, walang utak mga kababayan. Tama mga kababayan? So eto, grabe ito Sabi rito, nagulat ang buong bansa sa napakalaking halaga na nasangkot sa ghost flood control projects. Pero baka lalong magulat ang taong bayan, pati ang kanilang taga-suporta, kung paano nagkamal sa napakalaking halaga si VP Sara sa bangko. Grabe mga kababayan ko. Kailangan talaga Kayo ho ba mga kababayan? Ayaw nyo ho ba na malaman kung ano ba talaga ang katotohanan dito? Kaya ba sila mga kababayan nuknukan ng mga yabang? Kaya ba si Sara Duterte mga kababayan tatawa-tawa lang? Kasi mga kababayan maraming mga pera, di ba? Yan yung mga kababayan, di ba? Oy, shoutout po sa inyong lahat, malabo talaga mata ko, sorry. Kita nyo. Ito yung sinasabi ko, mga kababayan ko, na ito hanap kayo ng hanap ng mga magnanakaw. Panay kayo tira kay Pangulong Bongbong. Panay kayo banat kay First Lady. Okay lang yung boss ni Mima na si Martin, tirahin nyo Alam na namin. May sumasagot. Alam nyo ba yung boss niya? Si Boss Mike. Naiway ko. Naiway ko, Addictus Rex. Addictus Rex, naiway ko, di ba? Di ba, tirahin nyo na lang ako. Wag lang si Pangulo, wag lang si First Lady. Pero yung boss ni Mima, ako yung Boss Mike. Di ba? Okay na ako. Di ba? Yun, tirahin nyo lang ako, ganun. Pero pagdating kay Pangulo napakabait Sabi nga ni Toby, di ba? Wala daw siyang alam na ang Pangulo ay tumatanggap ng pera. Kasi wala hong ano yun ang tawag dito, wala siyang kabisyo-bisyo, walang kaarte-arte, hindi mahilig sa branded. Para saan pa ang pera kay Pangulong Bongbong? At si Pangulong Bongbong Marcos, buong buhay niya, mga kababayan, masagana ang buhay nun. Okay na sa kanyang lahat, mga kababayan. Di ba? Kaya hindi niya ninanais pa na magkaroon ng maraming kwarta. Kaya sabi ni Toby, alam niya na hindi talaga mahilig sa kwarta si Pangulong Bongbong Marcos. Ewan niya na lang daw doon sa iba. Di ba? Mga kababayan, alam niyo naman yun di ba? Ngayon, eto si Sara, bakit hindi niyo batikusin? Nasaan na yung mga bumabatikos? Sila Roque, sila Guangson, yung mga buang ba? Sino pa? Si Lebiste, na isa ring Mando, di ba? Ito namang sino pa? Si Meow Meow. At itong epal ng epal. Yung sinisiksik yung sarili. Yung maitim na ang ilong sargo. Mga kababayan, di ba? Na Ilocano daw siya. Mga kababayan na negro. Yon. Mga kababayan, nasaan na kayo? Bakit hindi nyo tuligsain
si Sara Duterte, hindi naman yan bago. Hindi na yan sikreto. Ha? Alam na ng maraming Pilipino na si Sara Duterte ay talagang naniniwala kaming mga Pilipino, kasama nyo no, isama nyo ko. Naniniwala kami na si Sara Duterte ay may ginawang katarantaduhan sa bansang ito. Pinagnakawan niya ang sambayan ng Pilipino. Ha? Nakuha nyo mga kababayan? Tinaraydor niya ang bansa mga kababayan. Ha? Dinugasan niya ang sambayanan. Ako naniniwala dun tignan nyo naman mga kababayan ko, ari na lang maganda na hong ebidensya ito di po ba? Ito hong sinasabi nga ho ni, pwede nang maging reference, ibig ko sabihin, itong sinasabi ni Arnold Clavio na ang mga Pilipino'y mulat na sa gawain ng mga Duterte, lalong-lalo na si Sara. Yun po yun. Tama, mali. Kaya ito hong aabangan natin. Dahil sabog na ho sa mga GC, sa mga kwentuhan ng mga marites at mga chismoso at chismosa sa mga social media na si Sara ay talaga, mukhang ilalabas na ho lahat ang mga dapat ilabas na mga ebidensya na magpapatunay ho na itong si Sara Duterte ay talagang nandugas ng nandugas. Mga kababayan. Tama, mali. Kayo ho ba mga kababayan ko? Hindi pa rin kayo naniniwala na mandurugas, magnanakaw si Sara? Siya nga ho. Kayo ho ba hindi naniniwala na magnanakaw si Sara? Sige nga, sa mga naniniwala nga dyan na magnanakaw si Sara, paki-press 1 nga. Sa mga hindi naniniwala, press 2. Mima, mag-press 2 ka na. Press dyan mga kababayan. Sa mga naniniwala na magnanakaw si Sara, press 1. Sa mga hindi naniniwala na magnanakaw si Sara, press 2. Ganon mga kababayan. Di ba? Kita nyo? Ewan ko dito sa mga DDS Kasi ang pinaniniwalaan lang ho nila mga kababayan ko, yung pong mga fake news. Ganon. Di po ba? Ewan ko ba, bakit ayaw nila, nahihirapan silang unawain yung katotohanan. Mas madali bang unawain yung fake news kaysa katotohanan? Mga kababayan ko, ayan, daming nag-press 1. Ayan na. Wala, lahat mo, magnanakaw ka raw, Sara. Wala na akong magagawa rito. Yan na yung, yan na yung hatol sa'yo. Wala man lang pumindot ng 2. Baka may maawa sa inyo kahit isa lang. Pumindot kayo ng 2 kahit isa lang para kay Sara. Ayaw nyo na bang paniwalaan ito? Kaya nga mga kababayan, sabi ko sa inyo, sa mga survey na pinapalabas ng mga kung sino-sino, na si Sara daw mataas pa. Kalokohan po yun. Kita nyo, hindi naman itatago di ba? Di ba? Ano yan? Pautot lang ni Bongo, sabi ni Gemma Garan. Ewan ko. Ewan ko lang so ngayon, dahil nga dito mga kababayan, wala na. Landslide. Wala man lang pumindot ng 2 para magtanggol kay Sara na sabihin na si Sara Duterte. Merong isa, kung kondit lang, kung kunyari lang daw. Di ba mga kababayan ko? Wala na hong naniniwala sa madaling salita kay Sara Duterte. Kaya eto mga kababayan, bobo na lang yung mga sasama pa dyan. Di ba? Eto mga kababayan, ebidensya na ang mga taga-suporta ni Sara Duterte ay ang gusto, fake news ang nababalitaan, ayaw ng katotohanan. Ayan Kita nyo, eto, di ba eto? Yung pong kaaway ni Mima, ito pong akala mo poging-pogi siya, na kinukutyaho si Mima na kung ano-ano sinasabi. Sinasabihan ng pokpok kung ano-ano, mga kababayan ko. Pero yung bunganga nito, mga kababayan ko, daig pa pokpok. Tingnan nyo, wasak na yung nguso. Di ba? Ganun ho yung pokpok. Di ba? Ito na mga kababayan ko. Ano nangyari dito? Sabi rito mga kababayan, yes, totoo po.
ang balita, ano na, bigla na lang, nawala ang, Sir Jack, Argote, Argota, page natin, lahat, wala namang, tayong, natatanggap na, violation. Kaya dito na muna tayo magpo-post doon. Nako, yan pa. Sana yariin na rin yan. So, anong nangyari mga kababayan? Dahil nga ito nagtataka pa bakit daw wala daw violation siyang natatanggap? Mga kababayan ko, di po ba ito yung nagpakalat ng, isa ho siya sa nagpakalat na ang Pangulo ay may sakit na malala. Pineki po nila yung medical records ni Pangulong Bongbong na galing ng St. Luke's, tapos po ipinakain sa mga bobot tanga na taga-suporta nila. Ganyan po sila. Yun po yung sinasabi ko kanina na ang mga DDS, mas gusto nilang pinaniniwalaan yung fake news kaysa ho yung totoong balita. Nakuha nyo na, mga kababayan ko. Ganun ho ang mga DDS. Mas pinaniniwalaan yung pong fake news kaysa po yung totoong balita. Ayan, tingnan nyo nangyari dito sa engot-engot na ito. Di ba mga kababayan ko? Ito kasama ho ito sa mga nagpapakalat ng fake news Ewan ko ba, bakit ganito yung trip ng mga DDS Yung mga ganyang itsura, pangit na fake news peddler pa. Nakuha nyo mga kababayan ko? Ganyan ho yung sinusuportahan nila mga kababayan. Di ba? Wala. Sabi ko sa inyo, hindi na ho ako magtataka. Mga kababayan, ganyan talaga sila, pare-parehas Ayaw niyong paniwalaan, yung katulad ni itong si Mima. Ayan, tingnan nyo, ayun Yun, Yun. Ayan, yan. Yan, di ba? Tuwan-tuwa na naman si Charlie Whiskey dito. Di ba mga kababayan? Gusto ko na mag-aral sa di ba? Nasa kami. Nasa UL UL kami. Ang nangyari ho kasi sa amin kahapon, pumunta ho kami ng Pangasinan. Sampabian. Doon ho sa gilid, di ba? Meron na hong dagat doon. Ayaw nila doon. Sabi nila gusto nila ng LU. Pumunta kami ng La Union, mga kababayan ko. Pagdating namin ng La Union, nakita nila. Alam nyo naman si Jen Angeles. Social to Kay Mima, pwede na nga sa, estero Di ba? Pero si Jen Angeles, social. Sabi niya, ayoko dito. Mas okay doon sa Subic na lang. Biyahe na naman kami ng Subic. Kaya ako kagabi, pagod na pagod ho ako Grabe. Talagang hataw ko ho yung Kia Pride Di ba? Kaaruba. kaya ngayon, nandito kami sa isang hotel, hindi ko na lang sasabihin. Di ba? Eto na. Baka sundan ho tayo ng mga pan ni Mima. Sa ASEAN po. Yun. Punta daw kayo sa... Basta yun, bahala kayo. So ngayon, mga kababayan ko, eto na. Di ba? Tingnan nyo ho, mga kababayan. Isipin nyo maigi. Bakit ba ang mga DDS ay mahilig makinig, mahilig maniwala sa fake news? Ganito po yan. Ito po yung mga tao na inuuna yung emosyon nila, hindi ho yung utak. Yung emosyon po nila, dala ng paghanga nila, dala ng doktrina ng mga Duterte sa kanila, na ang mga Duterte lang ang mabuti at mapagmahal sa bayan, na kahit na budol yun, nakatanim sa isip nila. Mga kababayan, kaya ako kapag kami mga balita na mga maaari na makapanira sa mga tao na salungat sa kanila, kahit fake news pinapaniwalaan nila. Kapag ka naman merong mga magandang balita na kahit na fake news, basta papabor sa mga Duterte, nagpe-praise sila. Kulang na lang mga kababayan Maghanda sila. Magpatay sila ng mga tupa at mga baboy, karne, manok, ganyan at magtumba na rin ng kapitbahay para ihanda nila. Ganun ho sila. Oo. Ang titindin mga kababayan na dapat ho yun anuhin natin baguhin yung pananaw na ganun.
nang hindi po sila na ano, 'di ba? Nalilito o naliligaw, 'di ba? Oh. Oh, yan hindi ko mabasa yan. Ginger, ginger tea. Kasalanan yan. Boss Mike, kasalanan yan. Yun na nga eh. 'Di ba? Yeah. Tulad ho nito, yung itsura na ito, mga kababayan. Ito ho yung isang magandang halimbawa ng mga DDS, katulad ho nito, na kapag ka nagsalita mga kababayan, wala namang kakwenta-kwenta yung sinasabi. Ikalawa, mahirap pang unawain. Dahil sabi nga ni Mima, ano yung Mima? Ikaw nga magsalita nung kahapon yung sinasabi mo? Ano yan? Ha? Ano? Ayaw mo na yan. Sabi ni Mima, ngongo ka raw pala eh. May ebidensya ka ba, Mima? Nangongo to? Di ba? Ikaw, Mima, salita ka ng salita, wala ka namang ebidensya ng ngongo. So, punta na natin mga kababayan. Ito hong binulgar ni Yusik Claire mga kababayan. Malupit ito ha. Pasok! Sara, kaya mga mali. Konektado ho ito dito ha mga kababayan ha. Diyan. Kita nyo ha. Ito nga, nagulat ang buong bansa sa napakalaking halaga na nasangkot sa Ghost Flood Control Projects. Pero baka lalong magulat ang taong bayan, pati ang kanilang taga-suporta, yan yung mga DDS na bobotang ha, kung paano nagkamal ng napakalaking pera, halaga, si Sara Duterte, mga kababayan ko. Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.